Magandang hapon po, mga kababayan ko. Andito naman po tayo sa Elizalde Broadcasting Company ah, para po ma-update ang mga napag-usapan natin tungkol sa divine wealth for humanity. Ah, Nagkataon po wala si Ma'am Mel. Meron po ang bisita rito na gustong magtanong sa akin. Ito po ay anak ng the late Manila Bulletin columnist Attorney Nick Inciso. Ang pangalan po niya ay si Bobby Inciso. Sir Bobby. Kumusta po kayo dyan? Ah, Medyo nandito tayo at magtatanong tayo ng medyo mga importanteng katanungan para sa kaalaman ng ating mga nanonood. Ito po si Sir Bobby. He was din in New York City and Chicago. Yes, Chicago, New York. Chicago, New York City. Anak po dati ng columnist Attorney Nick Inciso. Ito rin po si Sir Bobby from former Manila Bulletin correspondents, mga kababayan ko. Kaya itong natin, ang title po ng pinag-usapan natin, ito na po yun, The Final Judgment and Declaration of Truth of the Divine Wealth for Humanity. At napaka-importante po niyan sapagkat we should be informed talaga kung ano talaga po ang totoong nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Sir Bobby, kahit pa paano po, mas nauna kang maging kolomunista. And it's happen na nagmana kaya sa tatay mo, which is ng Manila Bulletin. Totoo po dahil akong sumusulat ng column ng tatay ko dati sa Manila Bulletin nung nabubuhay pa ho siya. Lapit mo. Lapit ka. Mga kababayan, narinig nyo na po, but I was then in New York and Chicago for almost how many years, Sir Bobby? Almost 20 years. Almost 20 years po siya ron. Nandun siya, and he was a good singer also. Mapapakinggan natin din siya. Ano palang mga kantang inano nyo, sir? Mga piyesa mo? I cut an album with the fastest jazz pianist in the whole world. Baka hindi pa ho naialala man nila na nasa atin sa Pilipinas ang pinakamabilis na pianista ng jazz pianist na walang iba kundi si the late Bobby Enriquez. He's called the wild man because hindi po siya nag-aral ng piano at siya po ay natuto ng piano at doon na po siya naging magaling na pinakamabilis na pianista sa buong mundo to date. Okay. Ang may ko lang, total, yun na nga. Namatay na rin yata yun. Initswapin, mga kasama mo Just si Bobby recently. Gonzales, ano? Kasama ko rin po. Yung kumanta ng ano ba yun? O ang babae pag minamahal, may kursunada. Wow! Ayaw. Kaya nga po, maraming salamat at nakaano natin ang dating taga Manila Bulletin na gustong magtanong po tungkol dito sa balitaktakan na ito. Sapagkat napaka-importante po nito because this concerns the sa ating bansa, ano po? We should know what's going on in our country. And this is very important. Kaya ako po ang nag-voluntarily na makasama siya at may makapagtanong ng mga dapat nating malaman, lalong-lalo na po dyan sa ating mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood. Mga kababayan ko magtatanong na ang former from Bulletin. Supposed to be, because the search is over, pinagbibigyan po natin lahat-lahat para maliwanagan na po ang ating mga kababayan na nalalabuan na tungkol na dito, lalo na itong we are now facing economic war, kung ano-ano ang nangyari. Ano yan, Sir Bobby? Do you have any question for this? Unang-una po ay I would like to ask you whether mayroon po tayong preba dito sa sinasabi na itong disclaimer na nito na divine wealth. Of course, mayroon po. Yun po ay napaka-importante. Could you give us a little brief of... ang proof po nito, we must have the divine law because divine asset. Pag wala po kayong tayo dyan, mahawak ng wala kayong batas tungkol dito, wala, delikado kayo. Talagang pusa sa butin nyo, kailangan may batas. Ano hanggang ngayon pinag-usapan, sir? Yun lang naman po ang pinaka-importante dyan sa lahat is how can you prove that you are claiming that this what's happening is hindi naman talaga totoo, no? So I am going to give you
the mic to, of course, proof, a little proof na dapat nating i-question itong nangyayari na ito. Ay, ang gandang tanong. Alam niyo po, kailangan talaga lahat yan. Kahit sa ang investigation, kailangan paano mong ebidensya, the proof itself, or para sinasabing beyond reasonable doubt. Opo. Ang pinag-usapan dito, Sufficient po ito, sufficient supposedly. yeah. Ayun, okay. Ang ano po nito, nakapagsulat na po ako na about the divine constitutional law. Okay. Kasi all the man-made laws na ginagamit itong mga traditional politician, lahat hanggang ngayon po Mhm. Sir Bobby, Oo. isipin nyo na lang si former President Ferdinand Marcos Sr., Bartap na chair po yan. Mhm. Nagawa siya ng batas that was from 1973. Tapos nung siya ng sa EDSA 1986, he was thrown in the Philippines, nawala po siya. Nagkaroon naman po tayo ng batas 87 Constitution until now. Batas. Ay, ang batas na po na yan, pinagdidebatehan naman ngayon, papalitan na ng charter change. Mhm. Ay, mga ano na yan, inabot na tayo ng 40 years. Ay, sila lang ang nakikinabang, Sir Bobby. Mhm. Ano, di ba? What's the malicious issue here is gusto nilang palitan ng batas. Yan po ba ang ibig yung ipalitan? Yes, ito na nga ang inaano nila. Yung, Medyo illegal po yan Supposedly, you have to pass certain ways how to go about it legally. Kaya nga, nag-ano na sila ngayon, umiikot na sila, kaya nga, ang iba dyan, ayaw naman nila. Alam mo, 87 Constitution during the time of former Corazon Aquino, na nga, i-amend. Kaya po itong ano na ito, hindi tayo makaano sa utang, makausad. Ay karamihan na we're under control ng mga superpower. Sa totoo lang, Sir Bobby, 1945, may meeting na noon sa United Nations that all nation kailangan equal. Isipin mo. Tapos after that, ng 1945, na ano daw ang dapat na bansa ay may equality. Paano nangyari? May nag-speech noon. Tapos, after the speech, pinatay siya. Meaning to, tapos nagkaroon ng 65 wars. After that 1945. Nasaan ang equality? Ngayon papalitan ang batas. Sir Bobby, ito Si former President Marcos, from 1965, nung presidente siya, until 1986, napaalis siya. So, 87 hanggang ngayon, 40 years, 39 years, plus 20 na isama na natin yung former President Marcos. Walang nangyari. Na from that alone, nawawala si presidente na yun, Bartap na chair, pinalitan si President Marcos. Sino ang pumalit? Si Cory. Nagpresidente. Namatay siya. Namatay po yan, Sir Bobby. Nung namatay siya, si Fidel Ramos, tapos si Erap, President Estrada, nakulong. Presidente na po yan, Sir Bobby. Ang sumunod ng nagpresidente, si Presidente Gloria Arroyo, Macapagalon. Anak din ng presidente. Nakulong din. Di ngayon. Ito po ay not a coincidence. This is a Reality. reality ito. Yes, sir. What a coincidence, Tapos ito naman si Sir Duterte, nanganganib because the ICC, makukulong. Ganito rin, Yan ang mga kababayan, Si Senator De Lima po, mga kababayan, senadora yan, Oho. abogada yan. Oho. Nakakulong. Ikinulong ng Department of Justice pa siya. May ano ng batas ang gagawin natin? Ngayon, papalit ng batas ng charter change. Ay sila na lang po ang mga nakaupo. Sila pang gaano sa mga sangkatauhan, Sir Bobby. Mga kababayan, kaya tayo hindi makalugmok tayo Hindi sa tayo mausad, oo. Kasi ang sinasabi po nila mga abogado, rule of law. Hindi na po pwede.
divine justice, rule of law. Yan. Yung divine is something that you cannot Justice. hindi nyo Subukan po naman natin basta-basta ito. mapapaulusutan itong divine. Yeah. Kasi po, nagdarasal tayo. Tama. Ha? Hindi naman sa pagano ikaw, galing ka na ron sa kuko ng lawin. Galing ka rito, then you go there. Alam mo naman, pipila ka sa mga embassy para po makapunta ka ng green card. Samantalang dito sa Pilipinas, Automatic. dapat baguhin na natin ang ito, gamitin naman po natin ang divine constitutional law. Yun, yes. Mga congressman, mga senador, kayo arami ng batas, bartap na pa si former President Marcos. Inayawan nyo. Eto na naman, nakabalik si Cory. Kinuha ulit yung mga kung ano-ano dyan, nakabalik yung mga tao na gusto nila. Until now po, sila pa nakaupo. Hindi naman, magtulungan po tayo. Wala akong inaano dito, Sir Bobby, ha? Ang number one dito, lalo na yung mga may edad na. Tingnan mo yun ko, may uban na. Meaning to alam natin yan. Kaya, bakit papaikutin nyo ang batas? Sir Bobby, ikaw, naging kolomunista ka rin. Manila Bulletin, sikat yan. Ang nakakapagtaka rito, no, sa ganitong kalagayan, ay bakit sila at sila at sila at sila at sila pa rin ang namumuno sa ating bansa. Yung nagpresidente yung nila, tapos sila naman ang nagpresidente yung anak. Yung nagkongresman yung lola, yung anak sa mga probinsya. Nag-governor ang lula, mga anak nila, tinitrain na naman ng mga apo nila para mag-mayor. Kuno. Yan mga kababayan ko, mulat na po ang mata natin. Hindi pwedeng pag-abayan ang batas. Maybe in one aspect na siguro ang nasa idea nila is pag ako ang nanalo ng mayor o whatever, ang papalit sa akin dapat kapag-anak ko para hindi ako i-question. Hindi kasi Di sila ba? may pera Yun ang in other words, ang nangyayari po nito is para mabura ang kung ano mang sakaling negative aspect na ma-encounter nila, hindi mangyayari sapagkat magkadugo, mga iisang pamilya sila. Ganun po ba ang ibig nyo Yan ang nangyari sa atin. Mhm. Ayun ang nangyari. Sobrang tagal na po, mga kababayan. At Kayo na, nasa inyo na, nasa ating kamay na ang ating tadhana. Huwag tayo mag-away-away. Bakit ito yung naman tong divine constitutional law? Tapos na po yan. Ginastusan ko na po yan. Ako, wala gaya sa iba ngayon, magmimigay ng pera para mag-yes ka. Ano ka? Pag nabutuhan mo na, ala ka na. Sir Bobby. Ikaw, ang tagal mo sa Amerika Ang pinag-usapan ngayon so far, medyo napakalayo ho nito sa Amerika because hindi ganyan sa Amerika. So in other words, yung mga ginagawa nilang kabutihan doon, dapat we should also be like them, no? Na pag the moment na tumanggap ka ng isang pwesto, kailangan panindigan mo na hindi unang-una, kailangan tanggalin natin dito nakawan. Alam mo ang corruption, Hindi, because sabi ko nga umaano na sila sa patalim Yes. Even papunta ka ng abroad, Pag pumano ka na ng bansang Pilipinas, you're facing uncertain destiny, mga kababayan. Hindi mo na alam kung makakabalik pa or what. Galing din tayo dyan. Kaya ang pinag-uusapan po natin dito, magtulong-tulong tayo. Ang isabi, bangon. Hindi naman nadapa ba? Hindi tulong-tulong tayo. So, in other words, Itong batas na ito po. yung tulong-tulong tayo, how would you, paano nyo po masasabi na tulong-tulong tayo sa anong pamamaraan? Ito number one po dyan, anuhin natin ang batas. Ito ng divine. Andito po ang kasaganaan, Sir Bobby. Andi dito ang peace, kasi sa Diyos ito Totoo. God's government and God's law. Yun. Dapat na
itong gagamitin ng We will never go wrong basta Humanity. ginamitan natin ang batas. yes ng Panginoon. Opo. Ayan ang dapat natin gawin. Kasi mawawala tong ano na ito, masyado ng ano sana politiko. Oh, masyado. At saka mga religious fanatics. Mhm. Kasi alam mo pag hindi ito na ano, eh pag may binasa may inano ako. Sige po, i-cite nyo yan. Ah? Please, please. Ito na nga eh. Ang sinabi. Mhm. Ito kasi kailangan the great protector of mankind of the world whose great wisdom in thoughts absorbs all. Bakit? To stop the calamity with biblical roots in disastrous events and geographical condition of the abnormal climate changes. Because itong Royal Highness, ito na may-ari ng kayamanan, itong great motherly concern, being the key master. Ito po ang susi eh. Wala naman ibang susi dyan eh. Si ina, master controller will be inculcated in the minds of the people to follow and give her due respect to her. For people to follow the path of goodness and respect her to prevent bankruptcy so that the elements of evils and poverty will not continue to proliferate. Ito na eh. Ay puro na ano eh. Yung last portion ho, how are you going to describe that? Bigyan nyo po ng konting in a manner of way na i-Tagalog nyo para yung mga ating mga nakikinig sa atin ay mag-intindihan talaga itong yung last portion mo po na yun ulit. Emphasize. Ito po, ang ibig sabihin dito, yung man-made laws, yung batas na gawa ng tao, sinasabi mo, nandyan ang pandaraya, deceitful. Deceitful. Erroneous. Mhm. Prone to human error. Ay sila kaya nila ngayon, mag-aamed ka na naman. Yun na nga, kailan pa, isipin mo na lang, Bartap na Church yung Pangulong Marcos Sr. Tapos, maraming nung convention na ito ng 87, gumawa itong mga matatalino kuno. 39 years na tayo ngayon. 87 and until now. I-amen po, Sir Bobby. So, Amending the what? galit ng mayari ng kayaman. Alam mo, mga utang na. Wala tayong utang eh. Sa ibang bansa, wala silang may utang dito, mga kababayan. At nababaliktad ngayon. Yes, it should be. Kasi pati dagat nga natin, gusto pang tirahin eh. Yung West Philippine Sea. Kaya, manandyan po yung mga ating mga mababait na mga retired sa armed forces. Retired ba sa lahat ng tired? Magsama-sama po tayo, Sir Bobby. Yes. Tama yan. Kaya nga, ito na, para magkaroon ng good climate, good wealth, savings, and the Savior will preserve the world for the benefit of future generation. Kasi, Very meaningful yung sinasabi mo na ay natural po. puno-puno ng dyan na lahat ang dapat natin gawin. Ngunit, hindi natin nagagawa. Why? Because it's not being executed. Kasi po, ito para sa mga apo na natin, anak sa apo natin. Kasi ito nga ang edad natin, anytime we shall pass away, Sir Bobby. At least may nagawa tayong kabutihan man lang bago tayo mawala dito sa mundo. Tama po yun, mga kababayan. Tama yun, Kayo dyan, alam mo ang sakit dito sa Pilipinas na ano ko, the good people. Ano sila eh, hindi sila wala silang pakialam eh. Yung mabubuti, matitinong tao, wala silang pakialam, ayaw nilang banggain yan yung mga lagi na lang silang nakaupo. Ang nangyayari kasi dyan, they want to preserve, yung kalimbawa, mga ganito, may mga kayamanan sila. They want to preserve that na kung mamatay sila, pupunta sa mga anak nila, yun, and then later on, ibig sabihin, wala nang katapusan yan. Sir Bobby, di makasarili. Yes. Alam mo pala, Sir Bobby, naalala ko nung bata ako, inano ng mother ko, anak, ito yung dasal ni si Haring Solomon. Bakit ka ako? Alam mo, hari yun eh. Bakit? Ang pangalan mo, Rey. Alam mo, parang doon na yun. Kumbaga, Kastila. Ang sabi po niya, mga kababayan ko para pakinggan nyo po ito. Mahal kong Panginoon,
makapangyarihan walang hanggan. Huwag mo naman po akong pahirapan. Baka ako po'y makapagnakaw. Tapos, Sir Bobby, ito pa ang sinabi niya. Banal na makapangyarihan Diyos. Huwag mo naman po akong payamanin. Baka ako'y makalimot sa iyo. Iyan na nangyari. Sir Bobby. Totoo. Yan dalawang dasal na yan. Lahat naman tayo, sabi ko nga, we shall pass away. Mamamatay din tayo. Kahit anong yaman natin. Yes. Hindi naman natin pwedeng dalhin yan sa taas because definitely may sunog sa baba. Doon tayo sa baba eh. Galing mo Ganun talaga. yun, oh. So, we must do everything good. Mhm. Kaya nga, by Yun doing ang- good naman, we can muzzle Yes. all the ignorant talk of the unreasonable person, Mhm. Sir Bobby. Sa madaling salita, huwag tayong kahit anong, marami kang pera, may sakit ka. Ano pa ngayon? Saan mo dadalhin ngayon yan? Sinong iwanan mo? Pag-awayan yan. Kaya kayo mga sir, senator, congressman, itong dasal ni Solomon ang anuhin na lang natin. At saka magtulong-tulong po tayo. Gawa na po itong divine constitutional law. Ito po yung ang bagong republika ng Pilipinas. Yes. Ito po yun. Mhm. Kasi andito ang pera. Andito ang kasaganaan. Hindi na tayo mangungutang. Sino ba sila na kailangan tayo? So, Magsaka. In other words, ang ibig nyo sabihin is, this will reach the poorest of the poor. Ay, naku, sinabi mo pa, Oh. Sir Bobby. Mhm. Ikaw naka-experience ka tungkol dyan sa ibang bansa. Mhm. Nandiyan po ang racial discrimination. Ang tingin sa atin, Oo. mammals. Tama po yan. Kaya wag naman tayong hindi ako rito, Sir Bobby, hindi nag-ano na tong talakayan na ito. Ayan na nga po, final judgment and declaration of truth Yun. Mhm. on the divine wealth for humanity. Yeah. Kaya kayong may hawak ng accounts, na hawak-hawak nyo kung saan-saan na kayo, mga membro nyo, ka-church nyo, mambubula pa kayo, pag wala po kayong batas, ito ang sinasabi ko, sayang lang. Sayang lang po ang pinag-aano nyo. Kung saan galing yan, kay lelong nyo, kay lelang nyo, mga rituals, bawal po yan. Totoo ba ito mga naririnig natin na ang pera na ninakaw, will be frank, no? Ang pera na ninakaw ay dinideposito sa ibang bansa pa. Ito na po yan. Ito ang Yun, sagot. yun, Ito yun ang na sagot po ba ko. yun? Kasi mahirap yan eh. Alam mo Oo, sila, oo. hawak nilang mga nakaupo. Marami silang connection na. Ito na. It's about time for some people to ask themselves, why am I very rich? Where do I get my riches? Mhm. My wealth? Yes. Did I work so hard for this? Did I get all this wealth illegally? Or legally? Wala. Why palagi natin legal? Oh. Why do I acquire so many properties? Do I have enough proof and evidences? Dapat yan. Examination of conscience is demanded, Sir Bobby. Pray hard that you will be saved. That true God will judge everyone is about to come. Kaya nga, bakit ka daw mayaman? Saan galing sasabihin? Ay, hindi, negosyante ako eh. Ha? Negosyante ka, pero nakapwesto ka. Ha? Brinaso mo yung yung lugar. Binili mo yan dun sa property mo. Tinakot mo, nakapwesto ka. In other words, in so doing, na mayroon kang mga kayamanan, for example, let's be a little bit factual, no? Meron kang kayamanan na itong kayamanan na ito ay may pagkakataon ka naman ma-share mo ito sa may hirap. Let's say 10% of this or 5%. No. That's only Ganyan po ba? Ano po? No, thank you for that. How are you going to specify? No. Kasi pag yan ang sasagutin natin, Yes. kailangan examinin natin ang ating konsensya. Yes. Yun ang Examine totoo. Yun your- ang sinasabi ko. Yun Ah? ang punto ko doon. Examination of conscience is demanded. That's correct. Ayan ang binigay ng Diyos sa atin, konsensya. Kung wala kang konsensya, naku po, Rudy. Hindi mo masusunod yan ngayon. Hindi Kung- bala ka na. Yun ang sinasabi ko. Kailangan, yung conscience mo is accordingly, kung anong ang gusto ng ating may kapal, yun ang ating sundin. Kaya nga ang iba dyan, nag-aanuan pa eh. Meaning to say na,
we're not kung ano man ang ano natin sa kanila. Mhm. Ang pinag-uusapan nito, ngayon na, matagal na eh. Yes, oo. Paano natin maprotektahan yan? Wala naman silang batas. Kaya nga ngayon pinag-aawayan ang batas, ito na nga gusto naman yung charter change. Mhm. Oh. Paano kang makapag ano? Could you give me a little background on the one you just mentioned? Paano natin, how are we going to do about that? Ng Yung huling statement mo. tungkol sa ito na? Oo, sa paano natin maipapaabot ito sa ating mga kababayan na mahihirap. Alam mo lahat ito na ngayon kasi may equality tayo. Sabi nga nung nagkaroon ng civil war dito sa Amerika, yung puti po at saka yung black, siyempre panahon nun si Lincoln, Abraham. doon sa Gettysburg, yung address niya that all men are created equal. Mhm. So parang yung sa United Nations noong 1945 na nagkaroon sila ng preamble na that all nation ang equality, equal daw. So, Hindi nasunod. so in other words, hindi nasusunod yan dito, hindi equal lang equality rito. Walang equal. Because yung mayaman, hindi No i-share sa iyo ang equality. kayamanan nila. Ay, hindi sila na nga lang eh. Ayun, yun. May yun ang meaning to punto ko say. dyan. Meaning to say. Ito na nga yung masasabi Ang natin. tawag niyan sa English ay greed. Alam mo, yung mga ganyan, wala na sa kanila yan. Basta ang importante, sila Sila nakaupo. mayaman, sila. No. Pag nakaupo ka, Nakaupo ka, automatic oo, yan. yun na, Nakatago automatic ka, ang, oo. kunyari, wala eh. Oo. May nagtanong sa akin, Oo. kaibigan kong Muslim, Mm. Sir, bakit ang tao naging tuso? Ha? Kasi ko, isulat mo, ang tao nagiging tuso, Sir Bobby, kasi demonyo ang may plano. Totoo yun. Totoo yun. Pag demonyo tumira talaga. May plano, Puro ka demonyo. demonyo yan. Kaya, tuso. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon, Sir Bobby, yung reality ngayon. Mm. Ha? Kaya nga, yung proof, yan na nga po, nandun na po pala, naiano ko na sa National Library, yung batas. Mhm. Nandun na po yun. Yung Divine Constitutional Law. Mm. Could you give us a little brief on that, you just made mention a while ago? Paano pong ilalagay mo sa isipan ng ating mga manunood na particularly yung mga mahihirap nating kababayan? Ang inaasa na lang nila, alam ko divine intervention. Divine intervention. Divine intervention. Kasi wala silang magawa eh. May utang na loob. Mhm. Lagi yan. Pautangin ka. Utang na loob. Yan ang sakit ng ano eh. Nasa demokratiko tayo eh. It's true. Kaya yung iba, hindi na nagpapakita. Kasi, bibilihin ka na. Yung karapatan mo. Yan na nangyari mga kababayan. Aywan ko kung alam ko naranasan nyo rin, naramdaman nyo rin yan. Kaya, dito po ako. Mabuti andito ka, Sir Bobby. From Yun ang- Manila Bulletin eh. Yun ang gusto kong maintindihan kung paano natin bibigyan ng tamang kahulugan o ano ang dapat natin gawin para masunod yung mga hinihiling mo. For Kasi- example. Ito po, sabi ng may-ari dito, yung tong kaina ito tong kayamanan. Kasi yung Father in Heaven, yan ang molder of democracy, na i-transfer na po sa ina. Sabi naman niya, I own everything. The world. I own the land. Money. Breath and life of all. At saka may permission in full power siya. Mhm. Kaya nga, sa kanya na po, lahat yan, kay ina. Ito po, lalo niyan, ang reality, Sir Bobby, 9 months na dinala tayo ng nanay natin. Mhm. Hirap yan. Kasi iningatan ka. Mhm. Para pag may maganda ang pagkapanganak sa'yo. Maaruga ka ng Oo. mabuti. Oo. Kaya nakalagay nga dito, respect the rights of women. Mayroon na po ako niyan. Mandatory orders po yan. Kasi nandito tayo sa wicked world. Dati wala pa. Lumabas ng kanyang ang espiritu niya. Dito, ang tagal siyang itinago. Kung ito na nga Why wealth of the world for the last 50 years remain secret and unopened.
This information was intentionally hidden from the Filipino public since 1986. Since 1980. Tinago po ito. This is the reason why all expectations, hard work, hardships, sacrifices, and endowments of Filipino were all in vain because of this untold truth. Kaya nga na sa final declaration of truth na po ito, all must come to the understanding that all wealth belongs to His Almighty. His plan and commitment is for His obedient servants to enjoy all His blessings. Beware those hands that prevent the true wealth to be enjoyed by God's servants. Destruction in global scale will not stop until His will be observed. Ito nga hindi naman napakaganda niyan, ano? But tinago paano mo pong i-explain ito in a simple manner sa ating mga manonood na hindi nakakaintindi nitong ito po pinagsasabi mo? No, itong International Court of Justice. Oh. May special resolution sila. Mhm. Ano pa ito? 2015 pa. 2015 pa. Mhm. Ang umano ng kayamanan dito na humingi na ng kapatawaran si Anthony Santiago Martin. Umikot na sa buong mundo yan. Mhm. Ginamit yan ng mga naunang namumuno. Mhm. Pero the untold truth, talagang Kaya nga sabi ko nga, bakit nagawa yan? Ano na po tayo? Tinatawag na tayo ang nag-suffer, mga kababayan. Napakaganda nito po ito. This is a very clarificatory statement that coming from Salamat nandun na po sa sa National Library, yung copyright, yung batas. Kaya wala na kayong nandun na ang nayanong batas. Tungkol yun sa batas kasi ang Divine Constitutional Law, the law of money. Yan yun, Sir Bobby. Yun ang mga advice ko na lang sa ating mga lalong-lalo na sa ating mga mahihirap Tulungan niyo po kami, ipagdasal natin sa Panginoong may kapal na Diyos na matulungan tayo na para sa ating mga mahihirap ay makarating ang nararapat na tulong na magmumula sa atin. Magkaisa po tayo dito Magkaisa sa tayo. batas na ito. Mhm. Hindi po ito hindi naman to binibenta Mhm. kung tayo, para po sa atin ito lahat. Itong kayamanan na ito, hindi dito po sa Pilipinas, yan. Kaya silang may utang dito. Tataka nga ako, i-inventory nyo yung utang. Sinong umutang? Panahon nino yan. Mayroon niya ng paper trail. So sa madaling salita, hindi kayo makakalusot kung talagang may utang. Bakit hindi in-inventory? Sinong inutangan na bansa? Silang may utang sa atin, mga kababayan. Kaya nga lahat na yan, mawawala yan. Pag itong batas na ito, Ay nakapasa. ang divine constitution, hindi pwede, this is a universal law. Na kailangan sa ayaw at sa gusto nyo. Okay. Okay. Sa ayaw po sa gusto. Magising na tayo lahat. Clarificatory, yung maganda yung statement mo na ganyan. At ganito pala ang dapat mangyari. Yes, sir. Yes, yun ang mga ganun. You said it in the right way. And in your messages, ano po ang may advice ninyo na doon sa mga gusto nyo halimbawa na magiging karapat-dapat na mangyari? Alam mo, ang pera na ito, lahat ng ating mga, pati buhay po natin, galing po sa Diyos yan Wala naman ibang Ang problema din yung mga atheists, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mahirap man kausap yan, hindi mo na dapat kausapin yan. Totoo. Tapos na po yan. Kaya nga nakakalagay, this money comes from the Holy God and was ordered to the correct person who was chosen and deserved to be chosen as such. This is the only solution which must be followed, as this is the only right path endowed with the true light in order to have the good and beautiful harvest for the start of the new beginning of life for the people of this world, so that all shall maintain, tandaan nyo, all shall maintain a uniform, universal belief. Yeah. Kailangan magkaisa tayo ng paniniwala. So in other Why words, do you have to cover up? To hide the truth. Mhm. All of those previous individuals who were previously ordered in need these laws. Whoever has the power and hold the highest position
cannot stop the will of above. No one can ever stop and go against all those orders which come from the command of the holy order in his instruction. Andi dito Yun. yung iba naman po dyan na may hawak, ano bang instruction sa inyo? Sino ang nagbigay? Anong, ano nyo sabi, immunity? No, it is a royal immunity. Siya lang po ang nagbibigay. So yun ang brief nyo dyan sa Yes. yun ang gusto nating maipaliwanag sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon na this should be done the way he said it. Ano po yung brief na masasabi ninyo na magkaisa tayo kung paano natin mai-impose ito. Yan batas po, na ito. maganda nito. Now is the right time, Sir Bobby, to expose to Yes. what he has, yung nagnakaw, Mhm. who was stolen and has broken or has changed the correct word to be used. That should be derived from divine instruction, which is the true divine order instruction, mga kababayan, to pursue and comply with the true useful divine word. Hindi word, divine word. Divine word. Such as the true legal order, divine constitutional law, coming from the divine dictation, which is the best, highest secrecy, policy order demand, or perfect highness recommendation to rule in use for the divine asset and for the people's reward and to be awarded. Ito na po yun, Sir Bobby. So in other words, we know exactly who these people are. Ay, ang mga nauna nakalagay yan sa sa ang Bible dapat pa yan nating ngayon. Nakalagay mga nauna daw, mga mandarambong. Yun ang dapat natin ngayon na Nakalagay dun sa nakalimutan ko na 110 nakalagay dyan, patawa nga ako Puro pala mandarambong. can you imagine that? Kung itong mahihirap, ito pag nagkamali sila, kinukulong. Itong mayayaman, nagkamali sila, hindi maikulong. Ay, We hindi should na yun. change that. Hindi na yon. Ngayon, bagbaguhin Kinulong na ang natin. presidente. Mm. Dalawang presidente. Ito naman si nakita ko sa news sa si former President Duterte. Mhm. Hindi daw siya papahuli. Sa madaling salita, nasa ng rule of law na sinasabi nila. Yes. Nagpresidente pa man din. Ngayon din siyempre, ibang bansa, magagalit na wala pala tayong batas. Puro butas. Mhm. Ay. Yun ang dapat. Oo. Bakit? Tama yung sinasabi mo, Sir Bobby, Kasi itong, natin na ito, yung mga nandyan sa, kung wala kang pampiyansa, nagkamali ba yung pagkulong mo kay Senator Laila de Lima? Chief Justice? Nag-suffer yan ng ilang taon sa Muntinlupa. Almost 7 years. Almost 7 years. Misjudgment. Ha? Misjudgment, in other words, kinulong siya ng 7 years. Alam mo, yan ang sinasabi natin Yan na lang ang sample, Ma'am Laila de Lima. Isa pa nakapirma ka pala sa Magic 5. Meaning to say about the 3,500 metric tons. Hindi ka pa na kaya siguro kasama ka diyan sa Magic 5 kayo ni Senator Frank Drilon. Sir, regarding the yung niyo sa Thailand, naka-record yan. And no closure yet. Bakit kayo nagpapakulong ng mga matataas na tao? Pag nakaupo, pakulong yung kalaban. Paano ngayon yan kung wala kang pati pamasay, wala ka. Gaya ngayon pala, for info, mga pensions, lalo yung mga taga-probinsya, maglulun dito. Wala pa, yung mga kakilala ko, 3 weeks na, hindi pa lumalabas yung pension nila. Wala yatang pera. Nandiyan sa Aguinaldo po. Kung ako, anuhin ko itong mga nang dyan. Kausap ko pa lang. Isang retired colonel. Panggamot niya. Sir, bakit? Ayun na nga. Kung mamatay, kaya naglulun siya, kahit paano, pang maintenance niya. Dahil kailangan niya. Hindi. Tapos, bibigyan mo pag tigok na or lumala ang sakit. Paano yung walang bahay dito sa Metro Manila? Walang, walang tawag to? Walang kamag-anak. Parang, aanhin mo pa ang gamot kung patay na itong humihingi ng gamot. Anin mo pa ang Damo. kabayo kung patay ng tao. Tama. Hindi, baliktarin mo na Baliktarin mo natin. lang, Kaya alam mo itong
itong atin na itong talakayan na Sir Bobby, mabuti na ngang ganyan. Kasi naalala ko rin nung buhay pa si ano dating Ambassador Sinyeres. Nag-met kami diyan, kami Si nila Roy, Dr. Remo Si diyan Roy. sa Batangas. Oo. Magkakandidato pa noon si ano yan ngayon. Siya na ngayon yung Governor Mandanas. We've been there sa bahay ni doon sa Batangas. Kaya nga marami na rin tayong naanuan Sir Bobby, lalo sa iyo. Ang experience mo, mas ano pa ako, nagtagal ka sa US. Chicago and New York. New York. Kaya nga naano ko ang ano mo kahit anong pa rin, pogi ka pa rin ngayon Sir Bobby. Mga kababayan ko dito kami. Please, Yes. magtulungan tayo Magtulungan tungkol tayo. dito. Nandun na po sa sa National Library yung copyright ng Divine Constitutional Law. Na-approvean po na yon na Class A. Yun po ang yung batas sa kayamanan. Kaya nga ito, nagkaroon na ng the search is over. Mayroon na yung tinatawag na Declaration of Deeds. Tigilan na ang paghahanap. Sir Bobby. Yes, I think it's about time na once again, you run it and sabihin mo ngayon yung gusto mong malaman nila na kung saan sila dapat makatulong sa inyo. Ang tulong po nito, itong batas na ito. At wag na yung mga batas dyan na pinag-aawayan ngayon. Kasi magkakaroon ng amendment. Mas magaling pa ba kayo? Pinalitan na, pinagbigyan nung 7 Constitution, yung batas ni Marcos Sr. Bartap na chair yan pinalitan. 21 years si former Marcos Sr. Tapos Bartap na chair po yun. Pinalitan ngayon ng anak niya. Yun, abogado pa yun magti 3 years pa lang si BBM. 2 years. What is your opinion na anong nangyayari ngayon? Can you give me a little background on anong nangyayari at ano ang most likely na anong gusto mong mangyari, for example? Ang gusto ko pong mangyari sa ngayon, ito na na natin itong batas na ito. Divine Constitutional Law, ang bagong republika ng Pilipinas. Okay. Nandun na po yan, copyright sa National Library. Na-approvean na po nila yon. Hindi ko yung gagawa pa ngayon ng batas na pinag-aawayan ngayon kung papasa itong charter change. Ay nakalagay dito ang kung tutuusin, ayaw ko itong ilutang. Kasi mapipreempt yung Hindi, it doesn't matter kung ma-preempt because anyway, that is actually the ultimate result ang gusto natin mangyari. Hindi, kasi pag nabasa nila, doon na sila mag-rely. Kasi to expose it in here, alam mo naman tayo, sabi ko nga, maraming tuso. Kung magkapatid nga si Abil at saka si Cain, inano pa pero importante ito Sige po, have the basahin niyo para maintindihan natin. Kasi ang pinag-uusapan dito, divine budget of mother asset account of Almighty Authority. This is the proof of the divine asset and power for divine budget, mother account approval authority. Kasi pag yung iniisip nyo lang, akala nila sa kanila, no, yung mga may accounts, napag-utusan po tayo lahat. Kasi hindi pa tayo pinapanganak, nandyan na yan Nandiyan na account. Oo, yung accounts na yan. Ngayon, nakaano kayo, ay maraming nautusan noon Wala kasi hindi pa lumutang yung batas ni ina. In other words, up to Siya now, yung batas. ang up to now, yung batas, may butas pa. Yung Hindi pa- kaya hindi nga, pa kaya nga ina-amend nila The meaning to say, hindi sila pa. sure. Oo. Ngayon, na-amend ngayon, mag-aano na naman ulit na kung ano-ano. Saan na po tayo pupunta, Sir Bobby? So, anong advice niyo po sa kanila na it's about time that this genius supposedly should be advised of what to do ng isang katulad mo, for example. Sama-sama na po tayo na isulong napakasimple ito. naman pala yan. Kasi po, nandito ang kasaganaan sa batas na ito. Kaya respected motherland, commendatory, legislative order. Mayroon po siya niyan. Pwede bang mabasa ko? Opo.
whatever has been done by any action, reaction for all the laws today is the new General Legislative Bank Rules Regulation. Oh. Na hindi pa nangyari daw, no? Kasi may executor dito. Ang executor ay C2-4 through weapon of royal justice sealed with oath. Wala na po yan, Sir Juan. -4 na yan. Pinalitan na po yan. Kaya kayo lahat. Ano na po ang pumalit? C2-4, Sir Bobby. Zero dash. Oo, nakaano na yan. Hinuhuli na po ngayon yan, mga Sir Juan -4 na hawak-hawak nyo pa, mga kababayan, ha? Nakalagay na yan, puro mga ano pa nyo Ano po yan. yung 0-14? Yan pa panahon pa ni King Philip na ano, Na batas. ang batas. Ayan na, kaya ang mga ano ito sa Kastila, kaya ang lalaki ng lupa ng Yulo, Ortigas, ang lalaki mayroon inano si President Marcos na that's from the Prior's land kung tawagin. Prior, so, The reason why many are hard up is because of the power system in government. Ito nakalagay dito. Ano to niya? All official with right position and man-made government yet undermine justice. Oh. Nakapwesto ha. napakaliwanag All naman official pala. Oo. with right position from president, kings, or whoever occupies the highest post, and that even the Pope of the Vatican have no authority to stop the divine program. Since they were the culprits in the divestment of riches in the Old Testament. Hence, this will really change all classes of position and law in nature. Ay, kaya pala, Yan pala, ang sabi po niya, Sir Bobby, do whatever you can to serve me, and I will put an end to the wrong practices in belief since the beginning. Iyan ang sabi ng the motherland, ng inang kalikasan. Okay. God has mandated someone with reason, the highest and authority. He is the one in command, the chosen identity anointed. He is also the implementer, executor of the true weapon of royal justice sealed with oath. He has the authority and license to all laws to date and leave the new ones as dictated by motherland. O isipin mo yan? Yan. On that note, we are running out of time. And sa susunod po, we are going to have a second thoughts and kung ano pong ma-advise natin, and kayo po pwedeng tumawag sa amin at ipaalam ninyo kung anong nasa inyong mga puso, kung ano po ang dapat niyong itanong po ninyo. Hanggang sa muli. At, Ay, sabi nga, the search is over, mga kababayan. Di na yung kailan kasi anytime we shall pass away, hindi na natin alam ang buhay natin. Kaya ito na nga final judgment and declaration of truth of the divine wealth, on the divine wealth for humanity. Alright. Oh, Yan. mga kababayan ha, magpapaalam na po kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyo po ha, sa through muli. Ma'am Mel, itong Elizalde Broadcasting, ito po ang may basbas ang the true God, perhaps kasi dito na i-execute itong ating talakayan na ito. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo.